Hello guys, latest update po natin dito sa Japanese Contractor Flood Control Project mga kababayan. At ito po, dito po tayo nag-start. Ito na po mismo yung pabahay ng gobyerno dito sa may Pasig ng ating Mayor Vico Sotto. Ikutan po muna natin ng ating drone dahil ito nasa ano na po sila, going po ng second floor na po sila. Ayan. Isa rin po natin tuloy-tuloy nating ina-update ito. Dahil napakalaking tulong po itong pabahay dito po ng ating Mayor Vico Sotto dito sa may Pasig, lalong-lalo na dito na magtuloy-tuloy sana ng mga ganitong vertical housing project at mas dumami pa po para dito sa ating mga kababayan. At ito na po mismo yung ating tuloy-tuloy nating ina-update at papakita natin sa inyo yung mga bago nilang ginagawa. Ayan, sa kabilang side tuloy-tuloy na po mismo yung paglalatag ng mga pinaka wall na po nila. Yan. Like and comment, share ko nung masabi nyo po dito sa ating pinaliparan ng ating drone para mapakita natin sa inyo na ito'y tuloy-tuloy po ang mga gumagawa po dito. Yan. Iba talaga pag mga Japanese contractor ang may hawak ng mga flood control project. At makikita ninyo tuloy-tuloy po ito. Ayan, no? Ito po yung kanilang mga bakal ng mga dadalhin naman doon sa bandang dulo. Ayan. Ito po sakop na po ng Pasig, Santolan at dire-diretso po yan. Makikita nyo dito sa bandang una sa may bridge. Diyan hanggang doon po yung kanilang gagawin. Ayan, tuloy-tuloy po natin itong in-update itong Japanese Contractor Flood Control Project para mapakita natin sa inyo ng kanilang mga ginagawa. At solid po yung mga bakal ng mga nila inilalatag nila dito. Ayan, hanggang sa may pinakadulo. Nakita natin yung mga ibinabaon nila dito ng mga safe file ay umaabot po ng 18 meters yung haba na yan. Talagang pag Japanese contractor talaga may hawak ay talagang solid at walang daya. Ayan, hanggang dyan po mismo, dyan sa may pinakadulo, yan po yung kanilang mga gagawin pa. Ayan. Like and comment, share ko nung masabi nyo po dito sa ating pinaka-latest update na napakahaba-haba pa to. Ang dami pa po mga gagawin dito. At isa rin po sa mga ginagawa nila, nilalaliman na po mismo dito yung river. Ayan. Para hindi mabilis umapaw yung tubig kasi alam naman natin pag dumarating yung bagyo sa ating bansa, etong lugar po dito ay kawawa po. Nakikita yung right side natin yung mga kabahayan. Yan at left side ay yan po mga talaga naapektuhan dito. Umaapaw mismo yung tubig. Dahil mababaw na po mismo yung river. Ang pinakasolusyon, taasan po yung wall tapos laliman yung river. Yan po ang kanilang mga ginagawa dito. Ayan, dahil ito po tuloy-tuloy nating ina-update para mapakita natin sa inyo. Yan na po ang kanilang mga ginagawa. Ito po yung right side. Ito po yung mga bahay ng mga tatamaan dito. Na ang good news, meron na silang relocation dyan. Yan, ginagawa na po yung pabahay mismo ng ating Mayor Vico Sotto dito. Ayan. Sa kabilang side naman natin, pakita natin papuntang Marikina, SM Marikina. Ayan, no. Ito po yung kanilang mga heavy equipment niyan. Dredging na po sila. Ayan, no, kabila ang side. Dito sa kabilang side naman, ang ginagawa naman po, pagkatapos nilang i-dredging dyan, dito nagtatabak sila sa may gilid ng mga bato. Papakita natin mamaya sa inyo yung kanilang ginagawa sa area na dyan. Yan, kabilang side na po ang kanilang mga ginagawa dito. Dahil ito po'y tuloy-tuloy at napakahaba pa po na kanilang mga gagawin hanggang doon na going to sa may papuntang Tumana. Yan, medyo mahaba-haba pa po ito.
Ayan, dito sa kabilang side makikita ninyo, ayan ito yung aking tinutukoy dyan, no. Ayan, naglalagay na po sila ng mga solid na mga bato dyan sa may pinakagilid ang kanilang ginagawa. Yan ang ating mga latest update natin dito. Dire-diretso dyan, papuntang Marikina. Nakita naman natin na may mga gumagawa po, mga kababayan. At solid yung mga bakal na mga inilalatag nila dyan. Grabe po yung mga bakal. Pakita natin sa inyo. Talagang solid ang pagkakagawa. Talagang itong flood control dito sa may Pasig and Marikina, talagang hindi tinipid talaga po ito ng mga Japanese contractor. Talaga yung mga ginagamit talaga ay pulido po talaga ang kanilang pagkakagawa dyan. Papakita natin yung etong video na to. Ayan Ayan, nakita nyo po yung mga solid na bakal na nilalagay nila dyan. Buo yan mga kababayan. Pati yung daanan at yung pinaka-wall. Yan, ganyan po ang kanilang mga ginagawa. Talagang hindi tinipid po yan na ating ipinapakita natin sa inyo. Grabe, no? Iba talaga ang Japanese contractor ang gumawa. Pero yung mga nagtatrabaho po dito, mga Pilipino. Yun yung pinakamaganda dyan. Ayan, dire-diretso po yan. Ito na po sa may SM na po yan. At dito po, tuloy-tuloy rin po ang kanilang gagawin. Left side naman, sisimulan na rin po nila yan. Yan ang ating mga latest update natin dito sa pinaka-area na po nito ng SM at LRT2 going to Antipolo, right side, and left side going to Cubao. Yan. And Manila ng LRT2. Yan ang ating mga latest update natin na tuloy-tuloy natin dito. Yan, like and comment and share mga kababayan kung ano masabi nyo po dito sa tuloy-tuloy na ginagawa ng napakalaking project dito. Yan, dire-diretso po yan hanggang doon sa may kabilang side na po. Na tuloy-tuloy nating ina-update. Pinakita natin yung pinaka-aerial view, makikita yung napakaraming bahay talaga na dito sa area ng Marikina and Pasig. Talagang punong-puno na rin mga tao rin dito. Yan, no? At ito po yung aking tinutukoy. Yung pinakagilid naman, yan. Pag after nila magbaon po mismo ng sepile dyan, na 18 meters ang haba, naglalagay na po sila ng mga batod sa may pinakagilid naman. Para matibay. Ayan, no? Kitang-kita nyo naman, no? Ganito na po yung kanilang mga ginagawa nito, pamamaraan dito para mas lalong tumiba pa po itong flood control project po dito sa may Marikina and Pasig. Like and comment, share mga kababayan kung anong masabi nyo po dito sa tuloy-tuloy na ginagawa ng mga Japanese contractor dito sa ating bansa. Okay, maraming salamat sa inyong lahat dyan. And keep safe palagi and God bless po sa ating lahat.